King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1453. Pinagmulan ng True God Spirit Demon. Sa wakas ay dumating ka na upang ipadala ang iyong sarili sa kamatayan. Biglang lumitaw si Zhao Fang sa kalangitan. Ang kanyang hitsura ay agad na nagpatatag sa moral ng hukbo ng Great Gan Dynasty. Si Zhao Fang lang ang makakaharap sa True God Spirit Demon. Ngunit ang kanyang mga salita, sa kanilang pananaw, ay medyo masyadong mapagmataas. Ang dalawa sa kanila ay parehong pinaghihigpitan sa parehong antas sa dami ng kapangyarihan na maaari nilang gamitin. Ang pagkamit ng tagumpay ay magiging napakahirap, lalo pa ang pagpatay sa kanilang kalaban. Ang True God Spirit Demon, na nakaupo sa kanyang bone throne, ay tumitig kay Zhao Fang. Natuklasan niya na medyo hindi niya makita ang taong ito. Kailangang maunawaan ng isa na, sa kanyang kapanahunan, ang True God Spirit Demon ay isang rank 6 True God. Bagamat kamakailan lamang siya ay bumalik sa pagiging isang rank 1 True God, mayroon pa rin siyang pananaw at karanasan ng isang rank 6. Zhao Fang. Ilang demigod sa mga hindi tao ang bumukas ang pangalan ni Zhao Fang sa gulat. Ngunit nang tumingin sila sa True God Spirit Demon, kumalma sila pabalik. Kasama ang True God Spirit Demon dito, kahit si Zhao Fang ay hindi na gaanong nakakatakot. Hindi nakakagulat na ang Great Gan Dynasty ay tumanggi na sumuko. Nagimbita ito ng isang napakahusay na tao. Naging seryoso ang ekspresyon ng True God Spirit Demon. Samantala, agad siyang nag-message sa mga miyembro ng Dark Moon Dynasty, humihiling ng impormasyon tungkol kay Zhao Fang. Kamahalan, bago ikaw, si Zhao Fang ay ang pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone, ngunit walang anumang palatandaan sa kanya sa nakalipas na ilang dekada. Nabalitaan na nagpunta siya sa Ancient Desolate Realm of Gods 50 hanggang 60 taon na ang nakalipas. Isang demigod ng Dark Moon Dynasty ang nagsabi sa True God Spirit Demon ng lahat ng nalalaman niya. Kahit na ang taong ito ay talagang pumunta sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang 60 taon ay hindi sapat upang magawa ang napakaraming bagay, lalong hindi pinapayagan siyang bumalik sa isang panlabas na dimensyon. Ang True God Spirit Demon ay may malalim na pag-unawa sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paanong ang isang tao mula sa isang panlabas na dimensyon na nakapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nagmature ng napakabilis na maaari silang bumalik sa panlabas na dimensyon? Kailangang mapagtanto ng isa na ang mga True God ay napakakaraniwan sa Ancient Desolate Realm of Gods, at sa mga digmaan sa pagitan ng mga pangunahing paksayon, ang mababang ranggo na True Gods ay mga kanyan lamang. Kaya, inakala niya na si Zhao Fang ay hindi pa nakapunta sa Ancient Desolate Realm of Gods, sa halip ay naninirahan sa Continent Zone sa ilalim ng ibang pangalan o gumugol ng huling 60 taon sa pag-iisa. Kung handa kang magpasakop sa True God na ito, masisiguro kung sa sandaling makapasok ka sa Ancient Desolate Realm of Gods, makakatanggap ka ng mas mahusay na pagtrato kaysa sa isang tipikal na True God, na magbibigay sa iyo ng mas mataas na panimulang punto. Pag-isipang mabuti ito. Ang True God Spirit Demon ay tumingin kay Zhao Fang at buong pagmamalaking nagpahayag. Si Zhao Fang ba ay may tiwala na matatalo ang True God Spirit Demon? Mahirap sabihin. Ang True God Spirit Demon ay parang pakiramdam na tiyak ang kanyang tagumpay. Nagsimulang mag-alala ang mga miyembro ng Great Gan Dynasty. Mula sa tono ng True God Spirit Demon, tila mayroon siyang napakalalim na pangunawa sa Ancient Desolate Realm of Gods. Nagulat ang mga miyembro ng Dark Moon Dynasty sa kanilang sarili. At least, sa paglilingkod sa True God Spirit Demon, maaari silang makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods sa tulong niya. Ang True God Spirit Demon ay tila may kaunting kakayahan, kaya ang pagsunod sa kanya ay magbibigay daan sa isa na magkaroon ng maraming pagkakataon. Hahaha, wala kang karapatan maging alipin ko. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Gusto talaga ng taong ito na isumite niya. Kailangang maunawaan ng isa na sino man sa kanyang mga nasasakupan ay maaaring talunin ang True God Spirit Demon na itim at asul. Haha, ang mga ignorante at bastos ay tiyak na mamamatay sa kakilakilabot na kamatayan. Ang True God Spirit Demon ay tumayo, ang kanyang katawan ay naglalabas ng mapang api at masamang aura. Ang mga dalubhasa mula sa dalawang dinastiya ay agad na nawalan ng kakayahan na itaas ang kanilang mga ulo.
Ang tanging nagawa nila ay manginig sa takot. Ngunit si Zhao Fang ay ganap na hindi naapektuhan at patuloy na lumutang sa kalangitan. Sino ang nagpadala sa iyo? Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang. Bakit ang isang true god ay gumagala sa isang panlabas na dimensyon? Ano ang kanyang layunin? Hindi na kailangang malaman ng isang taong malapit ng mamatay. Nanlamig ang mukha ng true god spirit demon, at pagkatapos ay nawala siya sa kanyang trono. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita siya sa harap ni Zhao Fang, ang masama at kakaibang enerhiya na kumakalat mula sa kanya. Whoosh! Ang walang katapusang makamulto na ambon ay tumalsik sa kanyang katawan, namumuo sa iba't ibang kakaiba at ganid na ulo. Mamatay. Ang True God Spirit Demon ay umungal, ang mga makamulto na ulo sa paligid niya ay binubuksan ang kanilang mga sikmura at sinunggaban si Zhao Fang. Junior, kahit magkapareho tayo ng lakas, hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Tumawa ang True God Spirit Demon. Maaari silang gumamit ng parehong antas ng lakas, ngunit siya ay isang rank 6 True God sa kanyang prime. Ang kanyang pangunawa at kasanayan ay parehong malayo sa normal. Ang malakas na pag-atake ng True God Spirit Demon at ang kanyang proklamasyon ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga miyembro ng Great Gun Dynasty na kinabahan. Itong True God Spirit Demon na ito ay malamang na isang big shot ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kung siya ay sobrang kumpiyansa, si Zhao Fang ay tiyak na walang laban sa kanya. Nagsimulang magpanik si Demigod Tai Chi. Ganoon ba? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang, at pagkatapos ay nawala siya. Tinakasan ang paikot-ikot na pag-atake ng True God Spirit Demon. Ilang sandali pa, nagpakita siya sa likod ng True God Spirit Demon. Intrusive Dream. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang umikot, isang panaginip na maze ang lumitaw sa loob. Sa sandaling ito, ang mapangarapin na liwanag na ibinubuga ng kanyang kaliwang mata ay nagniningning sa buong mundo, na ginagawa itong isang panaginip na paraiso mula sa madilim at dilim. Whoosh! Ilang sandali pa, bumalik sa normal ang mundo. Si Zhao Fang at True God Spirit Demon ay nakatayo sa hangin, hindi gumagalaw. Anong nangyari sa kanila? Hindi mabilang na mga tao mula sa parehong dinastiya ang nagulat at naalarma. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na lumapit kay Zhao Fang at True God Spirit Demon. Sa loob ng Dream Dimension. Ano ang nangyayari? Ang lugar na ito ay naramdaman ng True God Spirit Demon na bigla siyang pumasok sa isang dreamscape. Ngunit ang lahat sa panaginip ay tila hindi kapanipaniwalang totoo. Brat, ito ba ang ginagawa mo? Tinitigan ng True God Spirit Demon si Zhao Fang. Kaboom! Nagsimulang bumangon ang kakaibang itim na ambon mula sa kanyang katawan. Walang spatial restriction dito. Biglang napagtanto ng True God Spirit Demon na magagamit niya ang kanyang buong rank 1 True God na lakas sa dimensyong ito. Boom! Ang itim na ambon sa likod ay lumaki hanggang 3 beses sa orihinal nitong sukat, at sunod-sunod na napakalaking ulo ang lumutang para tingnan si Zhao Fang. Mamatay. Ang True God Spirit Demon ay umungal, ang mga makamulto na ulo ay umaalingaw patungo kay Zhao Fang. Ang mga ganid at masasamang ulo ay malapit nang lumunin si Zhao Fang, ngunit si Zhao Fang ay patuloy na nakatayo doon, ganap na hindi nababagabag. Anong tanga? Tumawag si Zhao Fang. Mawala. Isang matinding pag-iisip ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng ulo ng itim na ambon ay naglahong parang mga buga ng usok. Ito. Paano? Ang mukha ng True God Spirit Demon ay namutla sa hindi makapaniwala. Sa lugar na ito, hindi mahalaga kung gaano kakalakas. Ngumiti si Zhao Fang. Sa Dream Dimension na ito na nabuo mula sa origin energy ng Dream God ay, siya ang Diyos, controller ng lahat. Buzz. Ilang makapal na kadena ang biglang lumitaw sa paligid ng True God Spirit Demon, mahigpit na naggapos sa kanya at hindi na siya makagalaw. Kasabay nito, ang mga matatalim na espada ay lumitaw sa hangin, lahat sila ay nakatutok sa True God Spirit Demon. Swoosh! Sa isang iglap, 103 espada ang tumusok sa katawan ng True God Spirit Demon. Arg! Umalangaw sa buong dimensyon ng pangarap ang kaawa-awang sigaw ng True God Spirit Demon. Swoosh! Swish! Tuwid na tumusok ang matatalas na espada sa katawan ng True God Spirit Demon.
Sa labas ng mundo, sunod-sunod na madugong sugat ang lumitaw sa katawan ng True God Spirit Demon, na ikinagulat ng mga miyembro ng parehong dinastiya. Sa totoo lang, maaaring agad na mapatay ni Zhao Feng ang True God Spirit Demon, ngunit dahil sa gulo na ginawa ng True God Spirit Demon sa Continent Zone, kinailangan siya ni Zhao Feng na pahirapan ng kaunti para mailabas ang kanyang galit. Bukod dito, ito rin ang perpektong oras para subukan ang kanyang intrusive dream. Arg! Patawarin mo ako. Wala nagpadala sa akin dito ng kahit sino. Palagi akong nasa Continent Zone. Patawarin mo ako. Handa akong maging alipin mo. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang magmakaawa ang True God Spirit Demon para sa kanyang buhay. Sinabi ko na noon, hindi ka magaling. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang mga salita ng True God Spirit Demon ay hindi siya nakumbinsi. Swish! Siya ay nagpakita sa tabi ng True God Spirit Demon. Ang kanyang malakas na enerhiya ng kaluluwa ay lumakas habang sinimulan niyang hanapin ang kaluluwa ng True God Spirit Demon. Itong enerhiya ng kaluluwa. Ancient God, kalahating hakbang na God Lord. Hindi, God Lord. Ang True God Spirit Demon ay natakot sa kanyang talino. Ang soul intent ni Zhao Feng ay napakalakas. Nakatagpo pa lang siya ng isang God Lord sa kanyang buhay, at si Zhao Feng ay nagpakita ng parehong uri ng soul intent. Ang taong ito ay nagsasabi ng totoo. Natutunan ni Zhao Feng ang lahat mula sa mga alaala sa kaluluwa ni True God Spirit Demon. Sa nangyari, ang True God Spirit Demon ay nakatakas mula sa Imperial Tombs. Nagkataon, si Zhao Feng ay nakabangga sa kanya noon. Siya ay walang iba kundi ang mahiwagang eksperto sa ilalim ng tansong haligi. Noong panahong iyon, tiyak na ang grupo ni Zhao Feng ang hindi sinasadyang nagdulot ng pag-crack sa seal, na nagbibigay ng pagkakataon sa True God Spirit Demon na makatakas. Sa isang tiyak na antas, ito ay kasalanan ni Zhao Feng. Kung bakit nanatili ang True God Spirit Demon sa Continent Zone, tila gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng mamuno sa lahat. Medyo naiintindihan ni Zhao Feng. Sa mga digmaan sa pagitan ng 5-star faction ng Ancient Desolate Realm of Gods, ang mga ordinaryong True Gods ay kanyan lang, ngunit sa panlabas na sukat, ang True Gods ang pinakamataas. Bukod pa riyan, may isa pang layunin ang True God Spirit Demon. Gusto niya ang susi upang mabuksan ang Imperial Tombs, na hawak ng Sacred Emperor ng Great Gan Dynasty. Ang Imperial Tombs ay malinaw na naninirahan sa isang mataas na antas ng sinaunang dimensyon. Marahil ay maraming mga kayamanan ang nakatago sa loob, at mayroon ding lungsod ng Heaven's Legacy Race sa loob. Para sa True God Spirit Demon, na nangangailangan ng resources para mabawi ang kanyang cultivation, isa talaga itong napakalaking tukso. Swish! Ang isip ni Zhao Feng ay umatras mula sa dimensyon, at ang mga imahe sa harap niya ay naglaho. Sa labas ng mundo, ang mga miyembro ng magkabilang dinastiya ay nakamasid lamang habang hindi mabilang na mga sugat ang lumitaw sa katawan ng True God Spirit Demon habang siya ay hindi maipaliwanag na sumisigaw. Whoosh! Tumigil ang mga hiyawan, at bumagsak ang katawan ng True God Spirit Demon sa lupa. Sa kabilang panig, bumalik ang ningning sa mga mata ni Zhao Feng. Kamahalan! Paano ito nangyari? Nagulat ang hindi mabilang na mga eksperto mula sa Darkmoon Dynasty. Naramdaman nila na ang True God Spirit Demon ay walang lakas at patay na. Sa kabaligtaran, ang mga miyembro ng Great Gan Dynasty ay na-freeze sa kanilang mga lugar, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Zhao Feng ay wala man lang nagawa habang ang True God Spirit Demon ay sumisigaw at sumisigaw hanggang sa siya ay biglang namatay. Ito. Paano niya nagawang gawin ito? Si Demigod Tai Chi ay nabigla. Kanina, iniisip pa rin niya kung si Zhao Feng ay kapareha ng True God Spirit Demon. Sa huli, ang True God Spirit Demon ay sumulyap lamang kay Zhao Feng at pagkatapos ay namatay sa isang miserableng kamatayan. Talagang may talino siya. Ang Demigod Withered Breath ay natigilan at labis na nasa sabik. Nang sabihin ni Zhao Feng na aatake lang siya, naramdaman nilang lahat na ito ay ang padalos-dalos at kay-abangan ng kabataan. Sa hinaharap, ang dalawang dinastiya ay hindi dapat manghimasok sa isa't isa. Ungol ni Zhao Feng. Ang mga hindi tao ay nanirahan din sa Continent Zone.
Hindi niya pwedeng basta-basta na lang patayin ang kabuuan ng Darkmoon Dynasty. Tumakbo, bilis. Ang hukbo ng Darkmoon Dynasty ay gumuho habang ang lahat ay tumakas sa gulat. Tapos na. Pumunta ka at gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Lumingon si Zhao Feng sa mga miyembro ng Great Gun Dynasty. Pagkatapos, ang natitirang mga paksayon ay nagsimulang umalis sa Hall of Gods. Ngunit sinabi ni Zhao Feng sa kasalukuyang Sacred Emperor na manatili sandali. Interesado si Brother Zhao sa Imperial Tombs. Ang Sacred Emperor ay naglabas ng isang kulay abong puting bato na plato. Ito ang susi sa pagbubukas ng Imperial Tombs. King of Gods, Kabanata 1454. Space Law. Maaari bang mabuksan ang Imperial Tombs ngayon? Agad na tanong ni Zhao Feng. Ano ang gustong gawin ni Brother Zhao sa Imperial Tombs? Bukod pa rito, ang Imperial Tombs ay napaka-repellent sa Sacred Lords, lalo pa ang isang eksperto sa level ni Brother Zhao. Ipinahayag ng Sacred Emperor ang kanyang mga pagdududa. Ang True God Spirit Demon ay tumakas mula sa Imperial Tombs. Direktang sinabi ni Zhao Feng. Nais niyang magtungo sa Imperial Tombs upang makita kung wala ng iba pang mga nakatagong panganib ng ganitong uri. Sa sandaling umalis siya sa Continent Zone sa pagkakataong ito, walang ideya si Zhao Feng kung kailan siya babalik, o kung may susunod pa. Umaasa lang siya na mananatiling ligtas at payapa ang kanyang tahanan. Ano? Napangiwi ang Sacred Emperor. Wala siyang ideya na ganito ang nangyari. Buksan ang Imperial Tombs at susubukan kung makapasok. Kung mabaigo ako, kalimutan mo na ito. Sabi ni Zhao Feng pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang sukat kung saan naninirahan ang Imperial Tombs ay hindi kumpleto, kaya ito ay kakaibang mahina. Ang pagsisikap na pilitin ang kanyang pagpasok ay walang alinlangan na magdudulot ng mapanirang dagok sa sukat. Ngunit gusto pa rin ni Zhao Feng na subukan. Sige. Sumang-ayon ang Sacred Emperor. Sinundan ng Sacred Emperor si Zhao Feng sa ipinagbabawal na bakuran ng Hall of Gods. Buzz. Biz. Isang pilak na liwanag ang bumaril mula sa gitna ng stone plate, na nagpakawala ng malalakas na spatial ripples. Unti-unting nabuo ang isang hadlang ng baluktot na ilaw na pilak. Brother Zhao, mag-ingat ka. Babala ng Sacred Emperor. Gaano man kalakas si Zhao Feng, kung susubukan niyang ipilit ang kanyang paraan, malamang napapatayin pa rin siya ng spatial backlash. Ngunit walang kamalay-malay ang Sacred Emperor na kahit spatial fissure ay hindi makakasugat kay Zhao Feng. Tumanggo si Zhao Feng at lumapit sa daanan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa spatial backlash, ngunit sa posibilidad na hindi niya sinasadyang sirain ang Imperial Tombs. Marahil ang mga kakayahan ng God Eye ay hahayaan akong makapasok ng ligtas. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kakayahan sa God Eye ay magagamit sa Continent Zone at wala ring epekto sa dimensional stability ng Continent Zone. Nangangahulugan ito na ang kanyang kapangyarihan ng God Eye ay malamang na magagamit din sa Imperial Tombs. Buzz. Sa loob ng God Eye Dimension, ang Dreamy Silver Ball ay nagsimulang maglabas ng malaking halaga ng Origin Energy. Unti-unti, ang katawan ni Zhao Feng ay natatakpan ng isang magaan na mapang-arap na ambon. Ang buong bulwagan ay naliwanagan ng nakasisilaw na panaginip na ambon. Dahan-daang nagsimulang lumapit si Zhao Feng sa spatial passage. Swish! Pumasok si Zhao Feng at nawala. Talagang nakapasok siya, at walang anumang senyales ng pagtanggi. Nagulat ang Sacred Emperor. Swish! Si Zhao Feng ay lumitaw sa isang sinaunang kagubatan. Ang mahinang pagsupil sa sinaunang enerhiya sa paligid niya ay walang epekto kay Zhao Feng. Sa kabaligtaran, ang sinaunang enerhiya na ito ay nagparamdam sa kanya ng isang pahiwatig ng init. Sa pag-scan ng kanyang divine sense, nakuha ni Zhao Feng ang isang malinaw na pag-unawa sa sitwasyon sa Imperial Tombs. Maliban sa tumakas na True God Spirit Demon sa Blackwind Canyon, natuklasan ni Zhao Feng ang isa pang nakatagong panganib. Kaya, itinapon niya ito. Nang matapos ito, naglakad-lakad si Zhao Feng sa Imperial Tombs. Noon, tinulungan niya ang Ninth Prince sa lugar na ito sa pakikipaglaban niya sa iba pang mga prinsipe. At dito rin niya pinatay ang Emperor of Death at kinuha ang Eye of Death. Nagkaroon ng labanan at pagpatay sa lugar na ito, ngunit marami ring pagkakataon. Bakit hindi ko iwan ang sarili kong legacy sa lugar na ito?
Natagpuan ni Zhao Fang ang ideyang ito na medyo kawili-wili. Ang Imperial Tombs ay naglalaman ng maraming pamana, malaki at maliit. Kung mag-iwan si Zhao Fang ng isang legacy, tiyak na ito ay mas mataas kaysa sa iba pang legacy sa lugar na ito, ngunit ang pagkuha nito ay magiging mahirap din. Gayunpaman, napagtanto ni Zhao Fang na wala siyang anumang mababang antas na mapagkukunan. Sa huli, nag-iwan siya ng ilang sining at kasanayan mula sa Sacred Lord tungo sa True God pati na rin ang ilang malalim na sinaunang origin energy. Tingnan natin ang paligid ng Heaven's Legacy City. Pumunta si Zhao Fang sa gitna ng Imperial Tomb sa Heaven's Legacy City. Pagkatapos mamasyal sa Heaven's Legacy City minsan, mabilis na umalis si Zhao Fang. Tulad ng inaasahan, ang mababang antas ng Heaven's Legacy na lungsod na ito ay wala ang kailangan ko. Matagal nang inaasahan ito ni Zhao Fang. Isa na siyang half-step God Lord. Paanong ang Heaven's Legacy na lungsod na may mababang antas na dimensyon na tulad nito ay posibleng magkaroon ng anumang kailangan ng kalahating hakbang na God Lord? Kunin, halimbawa, ang 10,000 Blood Palace, na maaaring magpalakas at maglipat ng mga sinaunang bloodline. Ngunit lahat ito ay napakababang antas ng mga bloodline. Ang pinakamataas ay nasa antas lamang ng isang True God bloodline. Ang mga bloodline ay hindi lamang may mga ranggo, ngunit mga antas din. Halimbawa, ang patak ng dugo na nakuha ni Zhao Fang mula sa Demigod Forgotten Garden na nagmula sa huling buhay ni Demigod Kunyon ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Ito ay dahil ang patak ng dugong ito ay nasa demigod level habang ang taong ginamitan nito ay mas mababa kaysa sa antas na iyon. Ngunit sa puntong ito, kahit na ito ay isang bloodline sa antas ng True God, kapag pinagsama sa kalahating hakbang na God Lord na katawan ni Zhao Fang, ito ay tuluyang lumunin ng bloodline ni Zhao Fang. Kahit pagsamahin niya ito, wala itong magagawa. Sa pagmulat ng God Eye, ito ang pinakamalakas kong bloodline. Ngumiti si Zhao Fang. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang 8 Great God Eyes ay maihahambing sa mythical top 10 ancient bloodlines. At inakala ni Zhao Fang na kahit ang mga eksperto na kapareho niya mula sa nangungunang 10 sinaunang lahi ay hindi makakapantay sa kanya. Nang matapos niya ang kanyang paglalakad, iniwan ni Zhao Fang ang Imperial Tombs at bumalik sa Hall of Gods. Bagaman ang Hall of Gods ay may matibay na pundasyon, wala itong ekspertong mga ngasiwa dito. Si Zhao Fang ay lubos na naunawaan ang kalagayan ng Hall of Gods. Sa kabutihang palad, bago siya umalis sa huling pagkakataon, nakipag-alyansa siya sa Hall of Gods sa maraming makapangyarihang paksayon ng Great Gan Dynasty. Kung hindi, pagkatapos umalis sina Kunyon at Nan Gongsheng, ang Hall of Gods ay agad na nawasak ng lahat ng mga kaaway nito. Kung walang demigods, gagawa na lang ako ng demigods. Ipinakalat ni Zhao Fang ang kanyang divine sense sa Hall of Gods. Sa pamamagitan ng maingat na inspection, natuklasan niya ang ilang mga cultivator na may hindi kapanipaniwalang potensyal. Kung handa kang manampo ng walang hanggang katapatan sa Hall of Gods, bibigyan kita ng pagkakataon na maging demigods. Ang boses ni Zhao Fang ay umalangaw sa isipan ng mga taong ito. Grand Elder. Ang mga salitang ito ay nagpasindik o nasasabik sa mga taong ito. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa mga kondisyong inaalok ni Zhao Fang. Sa huli, 8 miyembro ang dumating sa tirahan ni Zhao Fang. 4 sa mga ito ay Sacred Lords at 4 sa mga ito ay nasa Void God Realm. Ang kasalukuyang plano ni Zhao Fang ay itaas ang 4 na Sacred Lord na ito bilang mga demigod. Ang mga eksperto sa Void God Realm ay medyo aalagaan upang magkaroon sila ng napakataas na pagkakataon na maging mga demigod sa hinaharap. Bilang karagdagan, hinanap din ni Zhao Fang ang Supreme Emperor Dark Knight. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay isa ng Sacred King at may mahusay na potensyal. Bagamat lumilikha siya ng mga demigod, si Zhao Fang ay hindi gumamit ng mapuwersang pamamaraan. Pinapasok niya ang mga taong ito sa kanyang space-time robe. Sa sandaling ito, ang ratio ng oras sa space-time robe ay 100 hanggang 1. Nangangahulugan ito na sa bawat 100 araw sa loob ng robe, 1 araw lang ang lilipas sa labas ng mundo. Habang lumilikha ng mga demigod, pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa. Level 9 Space Intent. Ang susunod na hakbang ay ang Space Law. Ang puso ni Zhao Fang ay kasing liwanag ng salamin.
Kapag naintindihan niya ang isang batas, nangangahulugan ito na maaari niyang simulan ang pagsubok para sa antas ng God Lord. Ngunit ang mga batas ay hindi ganoon kadaling maunawaan. Siya ay gumugol ng 30 taon sa space-time robe, ngunit nakamit lamang niya ang napakaliit na pag-unlad sa kanyang space intent. Sa kaibahan, ang planong demigod ay higit sa kalahating kumpleto. Ginugol ni Zhao Fang ang sumunod na panahon sa paglalakbay sa palibot ng continent zone. Kapag maganda ang kanyang kalooban, makakahanap siya ng isang lugar at pupunta sa pag-iisa. Habang naglalakbay sa continent zone, hahanapin ni Zhao Fang ang ilang matandang kakilala, tulad ng Cold Moon King ng Pirate Sacred Land. Sa labanan laban sa Emperor of Death, ang Cold Moon King ng Pirate Sacred Land at iba pang mga eksperto ay itinaya ang kanilang buhay upang tulungan si Zhao Fang. Pagkatapos mag-usap ng kaunti at magbigay ng ilang bagay, nagpaalam si Zhao Fang sa Cold Moon King at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang mga paglalakbay, pumunta si Zhao Fang sa lugar ng kapanganakan ni Zhao Fang, ang taong tinataglay niya upang muling mag-recultivate, at pumunta rin siya sa Duanmo family at sinamahan si Duanmo Qing ng ilang sandali, kahit paminsan-minsan ay nakikipag-chat tungkol sa kalagayan ni Zhao Yufei sa Ancient Desolate Realm of Gods. Pumunta rin si Zhao Fang sa Tai family, sa Ji family, sa Yu family, sa Imperial Palace, sa Sky Suspension Palace, sa Sky Sword Pavilion, at marami pang ibang lugar. Ang paglalakbay na ito ay isang uri ng karanasan, isang paraan upang maasa at mapabuti ang kanyang isip. Nang bumalik si Zhao Fang sa Hall of Gods, napagtanto niya na maraming aspeto ang maaari niyang pagbutihin. Pumasok siya sa pag-iisa, patuloy na lumikha ng mga demigod habang naglilinang. Inilagay ni Zhao Fang ang kanyang pangunahing focus sa Dream God ay habang inilalagay ang kanyang maraming intents bilang kanyang pangalawang priority. Habang nililinang ang mga intent sa pagkakataong ito, natuklasan ni Zhao Fang na ang kanyang space intent ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapabuti. Dahil dito, inilipat ni Zhao Fang ang kanyang focus sa kanyang space intent. Lumipas ang 10 taon sa space-time robe sa isang kisap mata. Buzz. Buzz. Ang espasyo sa paligid ni Zhao Fang ay magulo at baluktot, tila nasa bingit ng pagkawasak. Biglang lumawak ang spatial distortion. Nang makita ito ng Black Destruction Dragon, agad nitong kinuha ang lahat ng nasa space-time robe sa Destruction Origin Dimension nito. Hiss. Isang ripple ng distorted space ang dumaan sa katawan ng Black Destruction Dragon. Isang sukat sa katawan ng Black Destruction Dragon ang hindi maipaliwanag na nabasag at naglaho. Naiintindihan talaga ni Master ang isang batas dito. Masyadong delikado yan. Ang Black Destruction Dragon ay nagulat at nag-alala. Boom! Biglang lumitaw ang isang fissure sa baluktot na espasyo, ipinagbabawal na spatial wind na umiihip dito. Nagsimulang umindayog ang buong space-time robe dimension. Ang spatial fissure ay unti-unting lumawak, na nagwasak sa lahat ng nasa daan nito. Ang spatial fissure ay gumagapang papatungo kay Zhao Fang. Kung magpapatuloy ito, maaaring masira ang space-time robe, at maaaring maapektuhan din si Master. Lalong nag-alala ang Black Destruction Dragon. Ang spatial fissure ay malapit nang makarating sa katawan ni Zhao Fang. Biglang iminulat ni Zhao Fang ang kanyang mga mata, ang invisible space energy na tumataas mula sa kanyang katawan. Inilahad ni Zhao Fang ang isang palad. Hiss. Unti-unti, natipon sa palad ni Zhao Fang ang distorted space energy. Sa sandaling ito, hinawakan ni Zhao Fang ang mapanirang space energy sa kanyang kamay. Master, nagtagumpay ka ba? Natigilan ang Black Destruction Dragon. Tanging isang taong nakaunawa sa law of space ang maaaring makipaglaro sa space energy na tulad nito. Tama. Napangiti ang mga labi ni Zhao Fang. Ang enerhiya sa kanyang kamay ay ginawa ng isang space law. Ang enerhiya na ito ay maaaring makapunit ng espasyo at marahil maging ang divine body ng isang karaniwang kalahating hakbang na God Lord. Whoosh! Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at ang space energy na ito ay unti-unting nawala. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang malakas na space energy sa buong space-time robe. Pagkalipas ng ilang sandali, ang nasirang sukat ay ganap na na-stabilize. Ngayong mayroon na akong pangunahing pag-unawa sa space law na ito,
maaari ko nang simulan ang aking pambihirang tagumpay sa antas ng Godlord anumang oras. Bagaman ito ang kaso, ang pagkakataon ng tagumpay ay hindi malaki. Bilang karagdagan, hindi siya maaaring maging isang Godlord sa Continent Zone, kahit na sa loob ng space-time robe. Kung gagawin niya, ang buong Continent Zone ay masisira. Kaya, kailangan lang ni Zhao Feng na maunawaan ang space law sa ngayon. Sa sandaling bumalik siya sa Ancient Desolate Realm of Gods, magagawa na niya ang kanyang tagumpay. King of Gods, Kabanata 1455. Thought Teleportation. Bumalik sa normal ang Continent Zone. Ang mga ginawa ni Zhao Feng ay kumalat sa buong zone at malawak na pinag-uusapan. Kahit ang mga batang ilang taong gulang pa lang ay alam na niya ang pangalan niya. Hindi lang siya ang pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone, kundi pati na rin ang tagapagligtas nito. Tungkol naman sa pseudo 4-star na Grand Imperial Hall, unti-unti nitong ibinalik ang kontrol sa Great Gan Dynasty pabalik sa Hall of Gods. Ang pagkakaroon ni Zhao Feng ay ginawa ang Hall of Gods na isang sacred land para sa Great Gan Dynasty, para sa lahat ng Continent Zone. Araw-araw, maraming paksayon ang pumupunta upang magbigay galang, at maraming mga nangungunang eksperto ang nagnanais na makipagpulong kay Zhao Feng. Sa loob ng space-time robe, nakatuon si Zhao Feng sa paglilinang at hindi pinansin ang lahat ng ito. Ngayon na sa wakas ay naunawaan na niya ang isang piraso ng isang space law, sinamantala niya ang sandali upang higit pang palalimin ang kanyang pangunawa. Matapos gumugol ng 6 na taon sa space-time robe, tinapos ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa. Talagang pinalawak niya ang kanyang pangunawa sa space law. Bukod sa pag-unawa sa batas, pinalakas din ni Zhao Feng ang iba pa niyang intent. Dinala niya ang kanyang time intent sa level 9 at ang iba pa niyang intent sa paligid ng level 8. Kahit na hindi ko gamitin ang kapangyarihan ng God Eye, matatalo ko pa rin ang isang First Heaven God Lord. Medyo natuwa si Zhao Feng. Ang pagpapahusay sa kanyang mga intent at ang kanyang pag-unawa sa space law ay naging dahilan upang ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay napakalakas na kahit na ang Divine Power ng isang top-class na First Heaven God Lord ay mas mababa. Matapos tapusin ang kanyang pag-iisa, pumunta si Zhao Feng sa isa pang bahagi ng space-time robe dimension. Mayroong 9 na tao, alinman sa cross-legged sa pagmumuni-muni o paglinang ng mga kasanayan sa labanan. Ito ang mga taong pinili niya para sa plano niyang demigod. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay isa ng demigod sa oras na ito. 3 pa ang nasa antas ng Sacred King at kailangan pa ng ilang oras para maging demigod. Bukod pa riyan, ang 4 na Emperor ay umabot na sa antas ng Sacred Lord. Ang mga taong ito ay mabilis na tumataas sa mga tuntunin ng paglilinang, at sila ay napakalakas din sa mga cultivator ng parehong antas. Ito ay dahil ang mga mapagkukunan na kanilang nakonsumo ay maingat na pinili ni Zhao Feng mula sa Heaven's Legacy City. Bilang karagdagan, maaari din silang humingi ng pagtuturo mula sa Black Destruction Dragon o isa sa mga clone ni Zhao Feng. Malapit nang matapos ang planong demigod. Oras na para umalis ako. Iniwan ni Zhao Feng ang space-time robe at itinuring ang malawak na mundo sa harap niya. Ngunit paano ako makakabalik sa Ancient Desolate Realm of Gods? Biglang naisip ni Zhao Feng ang isang problema. Nakatulog siya para bumalik sa Continent Zone, kaya paano siya babalik? Kahit na ang mga tao mula sa mga panlabas na dimensyon ay maaaring lumikha ng isang landas patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods, isang beses lang dumating ang pagkakataong iyon. Kapag ang isa ay ganap na sumanib sa Ancient Desolate Realm of Gods, sila ay maituturing na isang tao ng realm na iyon. Ang pagbabalik sa Ancient Desolate Realm of Gods ay kailangang gawin sa pamamagitan ng ibang paraan. Kapag ang mga pangunahing paksayon ay nagpadala ng mga tao sa mga panlabas na sukat, kakailanganin nilang gumastos ng malalaking halaga upang magbukas ng daanan. Nang gustong bumalik ng mga taong ito, kailangan nila ang kanilang paksayon sa Ancient Desolate Realm of Gods para magbukas ng bagong daanan. Ngunit hindi maipaliwanag na natagpuan ni Zhao Feng ang kanyang daan patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods, at wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa spiritual race pabalik sa Ancient Desolate Realm of Gods. Nangangahulugan din ito na ang pinakakaraniwang paraan ay hindi kapanipaniwala para sa kanya. Kung gusto niyang bumalik sa Ancient Desolate Realm of Gods, kailangang umasa si Zhao Feng sa kanyang sarili.
Ngayong naintindihan ko na ang space law, maaari kong buksan ang isang sipi ng mag-isa. Biglang nagkaroon ng ideya si Zhao Fang. Ngunit pagkatapos gumawa ng ilang mga pagtatangka, natanto niya na ito ay lubhang hindi ligtas. Hindi matiis ng continent zone ang kapangyarihang ito, at kung masira ang daanan sa kalagitnaan, si Zhao Fang ay makakaranas ng backlash ng space energy. Bukod pa riyan, ang spatial passage ay kailangang masakop ang isang malawak na distansya, at dahil si Zhao Fang ay walang karanasan sa aspetong ito, isang problema ang maaaring mangyari. Kailangan ko bang lumipad sa ancient desolate realm of gods? Medyo nanlumo si Zhao Fang. Wala siyang ideya kung gaano kalawak ang distansyang ito o kung gaano katagal ito tatawid. Bukod dito, narinig niya na ang Primal Chaos Rapids ay umiral sa pagitan ng ancient desolate realm of gods at ng mga panlabas na sukat. Ang mga ito ay lubhang mapanganib na kahit na ang mga Godlord ay may napakataas na pagkakataong mamatay kung sila ay walang ingat na sinubukang makipagsapalaran sa kanila. Sa madaling salita, mayroon lamang dalawang paraan. Paglikha ng sarili niyang landas o paglipad. Gayunpaman, ang parehong mga pamamaraan ay lubhang mapanganib. Mabuti sana kung makabalik na lang ako sa pagtulog. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Biglang kumislap ang mga mata niya. Marahil ito ay talagang posible. Pagkatapos ng lahat, nakatulog si Zhao Fang upang bumalik sa continent zone sa unang lugar. Ang God Eye ay nasa kalagitnaan ng pag-unlad noong panahong iyon. Kaya, hinala ni Zhao Fang na ang Dream God Eye ay konektado sa kanyang kakayahang bumalik. Sa madaling salita, ang Dream God Eye ay may isang uri ng kakayahan na maaaring magpadala sa kanya pabalik sa continent zone. Sa ideyang ito, sumuko si Zhao Fang sa naunang dalawang pamamaraan at nagsimulang mag-explore ng pangatlong opsyon. Ngunit sa pagsasaliksik sa kakayahang ito, dalawang mahahalagang punto lamang ang may isip ni Zhao Fang, ang pagtulog at panaginip. Bagamat ito ay medyo hindi mapagkakatiwalaan, ito lamang ang mga bagay na magagawa ni Zhao Fang. Bumalik siya sa space-time robe dimension, umupo ng naka-cross-legged sa lupa, at nagsimulang matulog. Ang mga cultivato ay madaling makatulog at mapanatili ang isang pseudo-sleeping state. Ang pseudo-sleeping ay tumutukoy sa kung paano napanatili ng isang tao ang kaunting kamalayan habang natutulog, na nagpapahintulot sa isa na magbantay sa anumang panganib. Mabilis na nakatulog si Zhao Fang. Nang wala siyang napansing kakaiba, agad na pinakilos ni Zhao Fang ang kanyang origin energy. Isang serye ng mga imahe ang nagsimulang lumitaw sa isip ni Zhao Fang, lahat ng mga ito ay natatakpan ng isang nakakasilaw na panaginip na liwanag. Ang mga nilalaman ng mga larawang ito ay pawang mga kaisipang tumatakbo sa isip ni Zhao Fang. Kapag naisip ni Zhao Fang ang Azure Flower Continent, isang lugar sa Azure Flower Continent ang lalabas sa harapan niya, at kapag naisip niya ang spiritual race, lilito ang landscape ng spiritual race. Ang mga eksenang ito ay pawang hindi kapanipaniwalang totoo, tulad ng mga eksena sa Dream Dimension. Nangangahulugan ito na, hanggat natutulog siya, madali niyang magagawa ang lahat ng uri ng mga Dream Dimension. Sa sandaling ito, magagamit pa ni Zhao Fang ang intrusive dream at hilahin ang iba sa kanyang panaginip. Kung napatay niya ang isang kaaway sa kanyang panaginip, mamamatay sila sa katotohanan. Ngunit hindi ngayon ang oras para magsaliksik ng intrusive dream. Sa halip, kailangan niyang magsaliksik ng paraan para makabalik sa ancient desolate realm of gods. Naaalala ko na, noon, nangangarap akong bumalik sa Sky Sacred Chin Palace sa Continent Zone, at pagkatapos ay nagpakita ako doon. Biglang naunawaan ni Zhao Fang na lahat ito ay batay sa matinding pag-iisip sa kanyang isipan. Ito ay halos kapareho sa kanyang mga kakayahan sa realization at dreamification at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Azure Flower Continent, Broken Moon Clan. Upang maiwasan ang anumang mga sakuna, gumamit si Zhao Fang ng isa pang lugar sa Continent Zone para sa isang eksperimento. Nagsimulang isipin ni Zhao Fang ang Broken Moon Clan, ang mga gusali nito at ang tanawin. Unti-unti, lumitaw ang isang panaginip na Broken Moon Clan sa kanyang dream dimension, na tila parang buhay. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Zhao Fang tungkol sa matinding pagnanais na pumunta sa Broken Moon Clan. Swish! Ang cross-legged form ni Zhao Fang sa space-time robe ay nawala. Whoosh!
Biglang naramdaman ni Zhao Fang ang pamamaga ng kanyang ulo, na nagpatalsik sa kanya mula sa kanyang panaginip. Sa isang iglap, si Zhao Fang ay natigilan at nagulat. Ang tanawin sa harapan niya ay malinaw na sa Broken Moon Clan. Pumunta talaga ako sa Broken Moon Clan. Nakanganga ang bibig ni Zhao Fang. Gusto lang niyang subukan ito, hindi niya akalaing magtatagumpay siya. Sa pagtulog pa lang, napunta na talaga siya sa Broken Moon Clan. Ang kakayahang ito ay tunay na walang katotohanan at hindi maintindihan. Ano ang nangyayari? Napagtanto ng ilang mga disipulo sa Broken Moon Clan na ang panahon ay biglang naging kakaiba at nakakatakot. Buzz. Si Zhao Fang ay nawala sa kawalan. Kung totoo ang lahat ng ito, ligtas akong makakabalik sa Ancient Desolate Realm of Gods. Tuwang-tuwa si Zhao Fang nang umalis siya sa Broken Moon Clan. Pumunta siya sa isang desyerto na lugar at nakatulog. Masyadong makapangyarihan ang kakayahang ito, at medyo mahirap paniwalaan si Zhao Fang, kaya kailangan niyang subukan pa ng ilang beses. Sa pangalawang pagkakataon na natulog siya, nakakonsumo si Zhao Fang ng ilang origin energy ngunit nabigo. Sa ikalimang pagtatangka pa lamang niya ay nakabalik na siya sa Hall of Gods. Noon lamang nakatitiyak si Zhao Fang na ang kakayahang ito ay totoo. Tinawag niya itong thought teleportation. Kung may naisip siyang lugar, pwede siyang pumunta doon. Ngunit ang kakayahang ito ay hindi matatag. Ginugol ni Zhao Fang ang mga sumunod na araw sa pagpapatuloy ng kanyang pananaliksik sa thought teleportation. Sa kanyang mga pagsusulit, may mga sitwasyon pa nga na lumayo siya sa kurso. Kapag malinaw niyang iniisip ang tungkol sa Broken Moon Clan, mapupunta siya sa isang lugar na napakalayo mula rito. Ngunit habang siya ay gumawa ng higit pa at higit pang mga pagsubok at nakakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kakayahan, ang kanyang tagumpay rate ay tumaas. Maaari na niyang maabot ang kanyang target na 8 sa 10 beses. Bilang karagdagan, napagtanto ni Zhao Fang na, kung ang lugar na iniisip niya ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, ang teleportation ay mabibigo. Halimbawa, gustong pumunta ni Zhao Fang sa Great Gan Imperial Palace, ngunit ang palasyo ay itinayong muli pagkatapos ng digmaan at ibang-iba sa kung paano ito naalala ni Zhao Fang. Sa sitwasyong ito, ang thought teleportation ay tiyak na mabibigo. Pagkalipas ng 3 taon, sa space-time robe, lahat ng 4 na dating Sacred Lords ay naging demigods. Kasama ang Supreme Emperor Dark Knight, mayroong 5 demigod sa kabuuan. Sa pamamagitan nito, natapos ang planong demigod. Nang lumitaw ang 5 demigod sa Hall of Gods, ang buong continent zone ay natigilan. Sa loob lamang ng ilang taon, 5 demigod ang lumitaw sa Hall of Gods. Alam ng lahat ng hindi man lang iniisip na may kinalaman ito kay Zhao Fang. Sa 5 demigod na ito, ang Hall of Gods ay naging numero 1 paksayon ng continent zone sa parehong pangalan at katotohanan. Ibinibigay ko sa iyo ang mga bagay na ito upang ipamahagi. Kinuha ni Zhao Fang ang isang interspatial na dimensyon at ibinigay ito kay Bi Qingyu. May mga mapagkukunang kapaki-pakinabang mula sa Sacred Lord level hanggang sa Demigod level, na lahat ay ipinagpalit niya sa Heaven's Legacy City sa loob ng Imperial Tombs. Matagal nang nakuha ng mga kakayahan ni Bi Qingyu ang pagkilala ni Zhao Fang. Nagtiwala siya na maipapamahagi ni Bi Qingyu ang mga mapagkukunang ito nang walang anumang partikular na utos mula sa kanya. Master, aalis ka na ba? Si Bi Qingyu ay may kaunting pag-unawa kay Zhao Fang at maaaring hulaan ng kaunti. Kung makapasok ka sa Ancient Desolate Realm of Gods sa hinaharap, maaari kang pumunta at hanapin ako. Tumanggo si Zhao Fang. Kasabay nito, sinabi niya kay Bi Qingyu at sa 5 demigod na kung sila ay papasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang pumunta sa alinman sa Gulong Zone o Ziling Zone. Ang mga tao mula sa panlabas na sukat ay karaniwang napupunta sa perimeter ng Ancient Desolate Realm of Gods. Mas malaki ang tsansang makarating sila sa Gulong Zone. Maaari niyang ipagkatiwala ang Blazing Fire Golden Ship Race para pangalagaan ang mga tao mula sa Continent Zone. Kung hindi sila mapupunta malapit sa Gulong Zone, maaari silang magtungo sa Ziling Zone. Matapos gawin ang lahat ng ito, tahimik na umalis si Zhao Fang sa Hall of Gods. Matapos makahanap ng desyerto na lugar, humiga si Zhao Fang at nakatulog. Tiyak na gagana ito. Medyo kinakabahan si Zhao Fang.
Kung tutuusin, ginamit lang niya ang thought teleportation para maglibot sa continent zone. Hindi pa rin siya sigurado kung maaari siyang pumunta mula sa continent zone patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang Ziling Zone ay nasa gitna ng Ancient Desolate Realm of Gods, kaya susubukan ko ang gulong zone sa gilid. Si Zhao Fang ay unti-unting nakatulog. Kumikislap sa kanyang isipan ang panaginip na liwanag habang unti-unting nabubuo ang isang set ng mga imahe. Isinasaalang-alang na ang Blazing Fire Golden Ship Race ay maaaring nagbago, inilagay ni Zhao Fang ang kanyang target bilang Exchange Spiritual Hall mula noon. Blue Ocean Bay, Exchange Spiritual Hall. Ang ideyang ito ang lumitaw sa kanyang isipan. Biglang naglaho si Zhao Fang na parang bula.